So tayo po ay magpatuloy pa rin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Tayo po ay nasa chapter 32 verses 17 and 18. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po at nawa ay makapagpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Samahan po ninyo ako sa pananalangin para sa ating pagsisimula. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang gabing ito, Panginoon. May pagkakataon uli kaming mag-aral, magpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon, masustain ang koneksyon ng internet upang kami ay makatapos sa aming takdang aralin sa gabing ito. Amin pong pinagkakatiwala sa iyong lahat ng ito, Panginoon, maging ang mga kasama namin na magjo-join sa internet, sa live discussion. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at nandiyan ka. So, atin nga pong tatalakayin sa gabing ito ang talatang 17 at 18 ng chapter 32. Aklat pa rin ng Isaiah. Ating ilikap sumandali ang verse 15 and 16 na ating natalakay kagabi. Yan. Salamat, Sister Gertrudes. Yan, nawa ay okay sa lahat. Ano po? So, ang verse 15 ay panimula nga po ng panibagong bahagi o serye ng mga talata dito sa chapter 32. At ito yung huling bahagi from verse 15 to verse 20. At ito'y tumutukoy doon sa tema ng pagkapanumabalik o restoration. Yan. At itong sitwasyon na ito ang muling pagbibigay ng mga biyaya, muling pagpapala sa bayan ng Israel o doon sa Juda matapos silang parusahan o hatulan ng Diyos. Doon sa verse 15, ang sabi doon, ito'y propesya tungkol sa pagdating ng banal na spirito o pagbaba ng banal na spirito buhat sa kalangitan. Kaya ang sabi, ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang espiritu ng Diyos. At dahilan sa pagdating ng espiritu ng Diyos, ang disyerto ay magiging matabang lupa. So there will be a shifting from buhat doon sa kahirapan, mapupunta uli at malilipat uli sa kasaganaan ng lupain. At yung bukirin na ay pag-aanihan ng sagana. So dati natunghayan natin sa mga nakalipas sa talata doon sa verse 9 to verse 14 na mararanasan ng Israel o ng Juda ang kahirapan o yung katuyuan ng lupa, wala nang natirang mga kasaganaan o bunga na ipoproduce ang lupa dahilan nga sa kanilang pagsalangsang o pagsuway sa Diyos. Magandang gabi, Pastor Mario. Salamat po at napasama kayo sa aming talakayan. Ito po yung daily devotion natin. At ang ating po tinatalakay ngayon ay Isaiah chapter 32 verses 17 and 18. Si Pastor Mario, para sa kaalaman ng lahat, ay misyonero, church planter natin diyan sa Taguig at dating church planter dito sa San Juan, Batangas. Ayan. Okay, so nakita din natin dun sa verse 16, ang sabi, ang katarungan at katuwiran ay maghahari sa buong lupain. So, makita natin dito yung panimula na yan, yung 15 and 16 na i-restore, ibabalik ng Panginoon yung kapayapaan, yung kagandahan sa mundo na sa panahon na bababa ang banal na espiritu o magkakaroon ng kapayapaan sa mundo at katuwiran. Ngayon, dito sa verse 17 and 18, itutuloy natin ang ganitong tema. Ang sabi sa 17, ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Sa Christian Standard Bible, the result of righteousness will be peace. The effect of righteousness will be quiet confidence forever. At sa King James, and the work of righteousness shall be peace. And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. So makikita natin dito, merong isang common idea na binabanggit sa talatang ito. Yung kapayapaan ay doon sa Tagalog, kapayapaan, syempre sa English ay peace. At ang pinagmumulan ng kapayapaan na ito ay katuwiran or righteousness. At ang sabi pa doon sa dulo, ito'y magdudulot ng katahimikan. So, serenity or solemnity, at pagtitiwala magpakailanman. So, na parang
kung ating i-analyze, napakaganda ng magiging sitwasyon na ito sa mundo. Parang nawala yung problema, nawala yung mga conflict, yung iba't ibang issues na naranasan o naging propesya doon sa verses 9 to 14. Yan. So, ang sabi dito, ang talatang ito ay nasa gitna ng mga propesya ni Isaiah tungkol sa paghatol at pagpapanumbalik kung saan siya ay nagsalita sa mga tao ng Juda at hinuhulaan ang pagdating ng Mesiyas at ang pagtatatag ng isang matuwid na kaharian. Ang tinutukoy din dito na kaharian, yung binabanggit doon sa verse 1. Ang sabi sa verse 1 ng chapter 32, makikita ninyo, may haring mamamahala ng matuwid at may pinunong magpapairal ng katarungan. At sa verse 2, sila'y magiging kanlungan ng malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo. So makikita natin dito, once na ang namuno sa bayan ay ang Panginoong Hesus, marang mangyayari ang lahat ng kapayapaan na ito, o kaya ay yung righteousness, o kaya yung katahimikan, yung pagtitiwala. Now, in practical situation, kung ating tanggalin sandali yung usaping spiritual, pag ang isang namumuno sa isang bayan ay righteous or may katuwiran o mayroong karunungan at katalinuhan, magkakaroon ng kapayapaan. Kaya ko lang nabanggit ang bagay na yon dahilan sa paiba-iba ng sitwasyon dito sa ating mundo. Halimbawa, ngayon, mag-i-election na naman. Pagka ang namumuno ay corrupt, nagiging corrupt ang buong bayan at naghihirap, nagkakaroon ng kawalan ng kapayapaan sa buong bayan. Pero kung sakaling ang namumuno sa ating bayan ay isang taong makatwiran, marangal, at nangunguna sa katalinuhan at karunungan sa pagpapatakbo ng bayan, definitely magkakaroon ng kapayapaan. At ang sabi pa doon, magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala. So, yun po yung practical na situation. Pero dito, ang konteksto na tinatalakay sa talatang ito yung panahon kung saan ang mamumuno sa bayan ay ang Panginoong Hesus. Binibigyan diin ng pariralang ito ang resulta ng pamumuhay na naaayon sa mga pamantayan ng Diyos according to the standards of God. At syempre sa Biblia. Sa konteksto ng Biblia, ang katuwiran ay madalas na nauugnay sa katarungan at moral na integridad. Ang salitang kapayapaan na mababasa natin dito sa Magandang Balita, Biblia, at dito sa CSB ay peace, at ganoon din ginamit din sa King James yung salitang peace. Sa Tagalog na kapayapaan ay nagmula sa salitang Hebreo na shalom. At ito'y nagpapahiwatig ng pagkakumpleto, kapakanan at pagkakaisa. Pag ang isang lugar ay mayroong kapayapaan, na andoon yung kapakanan, yung pag-intindi ng kapakanan ng isang bayan. At ang mga tao ay nagkakaisa. At ang tendency magkaroon ng kumpletong pangangailangan at kasaganaan. At ito'y kabaligtaran ng binabanggit doon sa verses 9 and 9 up to 14 na yung mga tao o yung mga babae ay nagwalang bahala sa mga kapakanan ng mga tao. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang ang kawalan ng tunggalian o pag-aaway, kundi isang malalim na pakiramdam ng kagalingan at katuparan. Sa kasaysayan, ang Israel ay nakaranas ng kapayapaan sa tuwing sinusunod nila ang mga utos ng Diyos, na nakikita noong panahon ng paghahari sa panahon pa ni David at ni Solomon. So kung ating pag-aaralan yung napakaraming mga naging hari sa Israel, sa Juda, tuwing yung matatayo o mauupo na hari ay sumusunod sa mga regulasyon ng Diyos, nakakaranas sila ng kapayapaan at kaunlaran. Subalit kung tuwing yung mauupo na hari ay hindi sumusunod, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagkakaroon lagi ng kahirapan o mga hindi magagandang bagay sa kanilang bayan. At ito yung typical na sitwasyon sa Israel, sa Juda, nung panahon na yun, paikot-ikot, paulit-ulit, kaya nga tinatawag na cycle of disaster situations in Israel. So paulit-ulit yan hanggang sa dulong panahon, at actually hanggang sa kasalukuyang panahon ay nangyayari
mangyari ang mga bagay na iyan. Ngayon, dito sa ating sitwasyon, kung dalhin uli natin sa practical na aplikasyon sa buhay nating mga tao, mga mananampalataya, kung tayo'y susunod sa Diyos, kung tayo mamumuhay ng maayos at mapayapa, siguradong mararanasan natin ang kagandahan, kapayapaan at posibleng kasaganaan sa buhay natin. Ibig sabihin, ang kahirapan, ang mga problema, mga conflict at iba't ibang issues ay nararanasan natin dahil sa kawalan ng pagsunod, dahil sa pagsuway natin sa mga kautusan ng Diyos. So alam na natin ngayon kung ano yung pwede nating gawin o dapat nating gawin para makaranas tayo ng kaayusan sa buhay. Lahat tayo nakakaranas ng kahirapan, kaya lagi nating sinasabi na pag nakaranas ka ng mga problema at kabigatan, baka may ipinapaalam sa atin ang Panginoon. So let's always do the assessment. I-evaluate natin lagi ang sitwasyon natin, ay yung ating buhay, yung ating mga puso. Baka meron tayong ipamumuhay na kasalanan o baka may mga bagay na nagagawa tayo na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya natin nararanasan ang mga bagay na iyan. Ang talatang ito ay nagsasalita sa kapangyarihan ng katuwiran na magbago ng isang pagkatao. Actually, hindi lang pagkatao ang binago dito, kung hindi yung buong sitwasyon ng bansa. At ayon sa propesiyang ito, hindi lang ito tumutukoy actually sa isang bansa, kung hindi buong mundo. Yan, yung pagbabago na ito, yung pagbaba ng banal na spirito at yung pagkakaroon ng kapayapaan, bunga ng katuwiran. So, ang nangyari dito, mababago yung mundo. At again, tumutukoy ito sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng bagay. Ano man ang ating kasalukuyang sitwasyon, kung tayo ay susunod sa Diyos, kung ang tao ay matututong magpasakop, kung ang tao ay matututong magpakumbaba at manumbalik sa Panginoon, siguradong mararanasan ang kapayapaan, ang pagbabago. Iginigiit ng talatang ito na kapag ang katwiran ay naroon at naging aktibo sa ating mga buhay, ito'y magbubunga ng kapayapaan at katahimikan na mananatili magpakailanman. Ang gawa ng katwiran ay tumutukoy sa mga kilos at gawa na nanaayon sa moral at batas ng utos ng Diyos. Nilalaman nito ang ideya ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos at pagtataguyod ng katarungan at katapatan, at nandun yung integridad sa mga relasyon at pakikipag-ugnayan ng isang tao. May mga pagkakataon na kaya, sabi natin kanina, even yung relasyon sa mga tao ay hindi nagiging maayos. Wala yung harmony. Bakit? Dahil namumuhay sa pagiging sakim, pagiging makasarili, at pagkakaroon ng mga personal na interest. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat. Dawa ay kasama ang buong pamilya sa pakikinig ng ating pagtalakay. Okay, binibigyan din ng talata ang malalim na epekto ng katuwiran sa mga individual at lipunan. So ito yung coverage, no? Yung individual na tao, pwede nating i-assess, ibig sabihin, pwedeng maranasan ng individual na tao yung kapayapaan kung susunod sa Diyos. At ibig sabihin din ito, pwedeng baguhin ng Diyos yung buhay ng isang tao kung magkakaroon tayo ng kababaang loob na magpapasakop sa Kanya. Kaya kapatid, muli ay i-assess natin ang ating mga sarili. At syempre, yung lipunan, no, yung ating bayan. Hindi lang ito tumutukoy of course sa bayang Pilipinas, kundi sa buong mundo ang tinutukoy dito. Ipinahihiwatig nito na kapag ang mga tao ay namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos, ito ay magbubunga ng isang kalagayan ng kapayapaan at katahimikan, kapwa sa loob at panlabas na sitwasyon. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang isang panandaliang pakiramdam, ngunit isang pangmatagalan at walang hanggang kalagayan ng pagkatao na nakaugat sa presensya ng katwiran. Sa isang mas malawak na sitwasyon, itinuturo ng talata na ito ang sukdulang katuparan ng katuwiran sa katauhan ng Panginoong Hesus o sa pamumuno niya. Ang Panginoong Hesus ay tinatawag nating prinsipe ng kapayapaan. So definitely, ang daladala niya ay kapayapaan. Kaya nga, may peace I give you, sabi niya gano'n, ano? At nakikita bilang ang sagisag ng perpektong katuwiran. Ang kaniyang buhay
kamatayan at muling pagkabuhay ay itinuturing na pinakahuling pagpapakita ng katuwiran at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Magandang gabi, Carla. Salamat at nandyan ka. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ang mga Kristiyano ay tinatawag na tularan ang kanyang halimbawa at magsikap para sa katuwiran sa kanilang sariling buhay. At sa paggawa nito, mararanasan nila ang kapayapaan at katiyakan na nagmumula sa pamumuhay na naaayon sa Diyos. Magandang gabi, Brother Marlon. Salamat sa iyo pong pagsama sa ating pag-aaral. Ang mga tema ng katuwiran, kapayapaan at katiyakan sa talatang ito ay malalim na nakaugat sa mas malaking biblikal na salaysay. Sa buong Biblia, ang katuwiran ay patuloy na tinataguyod bilang isang pangunahing kalakasan na malapit na konektado sa karakter at kalooban ng Diyos. Yan, salamat po Brother Marlon. Si Brother Marlon ay kasama nating church planter dyan sa Cabuyao, Laguna. Okay, so Pastor Odex, salamat. Napadaan ka sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay, inilalarawan ng talatang ito bilang pundasyon, ang sitwasyon bilang pundasyon para sa isang maayos at makatarungang lipunan at bilang paraan kung saan ang mga individual ay maaaring makaranas ng malapit at tamang relasyon sa Diyos. Ang konsepto ng kapayapaan ay isa ring paulit-ulit na tema sa banal na kasulatan na sumasagisag hindi lamang sa kawalan ng tunggalian o hindi pagkakasundo, kundi isang estado o malawak na sitwasyon ng kabuuan, ng kagalingan at ng tamang katayuan sa Diyos. Tatandaan natin lagi na pag maayos ang ating pagsunod, pagkakilala at pananampalataya sa Panginoong Diyos, ang lahat ng ating hinihiling, ang lahat ng ating kailangang kapayapaan ay makakamta natin at ipagkakaloob ng Diyos. Yan. Ang problema ng mundo, ang bawat isang tao ay may kani-kaniyang pananaw, may kani-kaniyang pansariling naisin. At dahilan sa pagkakaroon ng sariling naisin, hindi na natin naiintindi o nauunawaan yung eksaktong sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't namumuhay ng taliwas sa sinasabi ng Diyos. At ang resulta ng lahat ng ito ay pawang kahirapan, mga issues, mga problema at kabigatan. Kaya tatandaan natin, ang mensahe na iniiwanan ni Propeta Isaiah sa mga talatang ito ay pagsunod, pagpapakumbaba at tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pag tayo ay sumunod sa ganitong patakaran ng Diyos, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng mabibigat at pangit na sitwasyon sa ating buhay. Bagamat ang general na konteksto nito ay tumutukoy sa Israel, sa ating application, practical na application, pwede natin itong dalahin at ilapat sa ating mga buhay ngayon. Isang tanong sa ating lahat, anong nararanasan mo sa sitwasyon mo ngayon bilang Kristiyano, bilang mananampalataya? Baka kapatid, na ipinapagawa sa iyo ang Panginoon. Baka mayroon kang nagagawang mga bagay na hindi sumusunod, hindi naaayon sa kalooban at katuwiran ng Panginoon. Baka kailangan mo itong i-assess, i-reevaluate, at baka kinakailangang ayusin ang mga sitwasyon sa bagay na ito. Baka kailangan mo ring i-check ang iyong pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang malalim at may pag-asa na pagpapahayag ng pagbabagong kapangyarihan ng katuwiran. Ginigiit nito na kapag iniayon ng mga individual at lipunan ng kanilang sarili sa pamantayan ng Diyos sa katuwiran, magbubunga ito ng pangmatagalang kapayapaan, katahimikan at katiyakan, peace and assurance. Ang talatang ito ay isang paalala ng tumutubos at pagbabagong gawain ng Diyos sa mundo at nagsisilbing isang tawag upang mamuhay ng mga buhay at sumasailalim sa kaniyang katuwiran. Sa huli ay nagdudulot ng kapayapaan at kabuuan sa mundo. Magandang gabi, Nanay Mercy. Okay lang po. At least nakahabol po kayo. Okay, punta tayo sa talatang 18. Ang sabi dito,
Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Sabi sa Christian Standard Bible, "Then my people will dwell in a peaceful place, in a safe and secure dwellings." Sa King James, "And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places." Ang sarap pakinggan ng mga salitang ito. At kaugnay ng verse 17, ang tema na tinutukoy ay kapayapaan. At ano ang kontekstong binabanggit? Yung pagsunod sa Panginoon. Yung panunumbalik ng mga tao sa Panginoong Diyos. Yung maayos na pagsunod, pagpapakumbaba at pamumuhay ayon sa kaniyang patakaran. At alam natin, binanggit doon sa verse 15 na ito yung sitwasyon wherein ang mga tao ay ang banal na spirito ay bababa sa mundo. Magandang gabi, Ate Wena. Wow, salamat at napadaan ka sa ating pag-aaral. Wena Gonzales. At si Tess, salamat Tess, napadaan ka rin sa Tagkawayan. Okay. Ang pangkalahatang tema ng talatang ito ay ang kaibahan ng kasalukuyang kalagayan ng kaguluhan at pang-api at ng hinaharap na kalagayan ng kapayapaan at kasaganan na idudulot ng matuwid na hari. So, again, doon sa verses 9 to 14, nakita natin din yung pagwawalang bahala ng mga tao. Yung pamumuhay sa kasalanan, pagmamataas. So dahil doon sila'y hinatulan ng Diyos. Subalit dahilan sa kanilang panunumbalik, bababa ang banal na spirito at ang mundo ay pamamahalaan direkta ng Panginoong Hesus at mararanasan ang kapayapaan na binabanggit simula pa doon sa verse 16, 17, and 18. Sa talatang ito, binibigyang diin ang isang panahon kung kailan ang bayan ng Diyos ay tatahan sa isang mapayapang tahanan, sa mga tiyak na tahanan at sa mga tahimik na dakong pahingahan. Ang wikang ito ay sinadya upang pukawi ng isang pakiramdam ng seguridad, katatagan at katahimikan. Ang imahe ng paninirahan sa mapayapang tirahan ay nangangahulugan ng isang estado ng paninirahan sa kapayapaan at pagkakasundo, peace and harmony. So ang sarap nung sitwasyon na to, walang nag-aaway, walang nag-iinggitan, lahat ng pangangailangan ay nandoon. So there is equality. Again, nabanggit na naman yung salitang equality na isinisigaw ng mga kaibigan natin sa kaliwa. Pero sabi ko nga sa inyo dati, hindi mangyayari dito sa mundo yung equality na sinisigaw ng mga aktivista. Mangyayari lang ito doon sa langit sa panahon ng sa millennial kingdom. Hindi yun sa langit, kung hindi yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tinutukoy nito ang isang panahon kung kailan mapapawi ang alitan at mga hindi pagkakasundo. At ang bayan ng Diyos ay mamumuhay ng may pagkakasundo at unawaan sa isa't isa. Peace. Ang pagbanggit ng mga tiyak na tirahan ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng seguridad at katiyakan. Sa sinaunang mundo, ang pagkakaroon ng matatag at ligtas na tirahan ay tanda ng kasaganaan at proteksyon. Ang pangakong ito ay nagpapahiwatig na ang bayan ng Diyos ay hindi lamang magkakaroon ng kapayapaan, kundi pati na rin ng katiwasayan sa kanilang mga tahanan at komunidad. So, lahat ay sakop. Individual, yung household, yung community mo, at ang buong bayan. So, this is a worldwide peace. Universal peace ang mangyayari na ito. Hindi sila mabubuhay sa takot sa mga banta sa labas o kawalang katatagan, ngunit magkakaroon ng tiwala sa kaligtasan at katatagan ng kanilang mga tirahan. Parang wala ka nang hahanapin dito. Kumpleto. Actually, ito yung binabanggit sa John chapter 10 verse 10 na buhay na ganap at kasiyasiya. Ulitin ko uli, ang John chapter 10 verse 10 ay hindi sa lupa mangyayari kung hindi sa kalangitan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Okay.
Ang pagtukoy sa mga tahimik na lugar ng pagpapahinga ay higit na binibigyang diin ang matiwasay na kalikasan na hinaharap ng bayan na inilalarawan dito. Ang imahe ng mga tahimik na lugar ng pagpapahinga ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan, ng katahimikan at kasiyahan. Ito'y nagsasalita sa ideya ng paghahanap ng kapayapaan at aliw sa gitna ng kaabalahan at kaguluhan ng buhay. So, sa sitwasyon natin ngayon, parang wala tayo lahat hinahanap kundi yung buhay na mapayapa. At ito na, mangyayari sa panahong ito. Pero syempre, ito'y propesiya, mangyayari ito sa atin dahil tayo'y mananampalataya. Kaya make sure na totoo kang mananampalataya. Baka tayo ay nagkukunwaring mananampalataya, baka hindi natin totally naiintindihan ang ibig sabihin ng pananampalataya at salvation. So check natin ang ating mga puso. Ano po? Sa hinaharap na kalagayang ito, ang bayan ng Diyos ay makakapagpahinga at makakapagbagong sigla sa isang tahimik na kapaligiran. Ang lahat ng kapayapaang tinutukoy dito ay nagbibigay din sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ang matuwid na hari na laman ng propesiya ni Isaiah ay tumutukoy sa Panginoong Hesus na naparito upang magdala ng kapayapaan, katiwasayan at kapahingahan sa lahat ng maglalagak ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Pansinin natin yung huling words dito or parirala. Sa lahat ng maglalagak ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya lagi nating chinecheck, ikaw ba'y totoong mananampalataya? Ikaw ba'y totoong nakakasigurado ng kaligtasan? Anong basihan mo? At sinasabi mong born again ka? Anong basihan mo at sinasabing ikay totoong mananampalataya? So, pamilya na tayo doon sa mga sitwasyon sa Matthew 7, 21 to 23 at Matthew 25, 22 and 23 din. So, nasaan ka sa dalawang iyon? Okay, dapat nandun tayo sa Matthew 25. Sa pagtatapos ng talakayan, ng talatang ito ay muli ay nagpapakita ng isang makapangyarihan at masiglang sitwasyon sa mundo na iniaalok sa pamamagitan ng pangitain at pag-asa ng pagpapanumbalik ng bayan ng Diyos. Bagamat Israel ang pangkalahat ang pinapatukuyan dito, again, in a practical situation, ito'y applicable sa ating buhay. Dahil sabi nga natin nun, actually, yun nangyayari sa Israel, doon sa propesiya na to ni Isaiah. Basically, ito yung nangyayari sa buhay natin ngayon sa mundo bilang mga mananampalataya. Yung hirap nila, hirap natin. Yung paghatol sa kanila, halos nangyayari sa atin. So, ang tanong doon, alin ang ating gagayahin? Yung pagsubay ba ng Israelita o yung pagsunod sa Panginoong Diyos? So, alam nating lahat, kung ikay susuway, kung tayo'y mananatili sa pagsuway, alam na rin natin kung anong hatol ang gagawin sa atin na Diyos. So, balit kung tayo ay magbabalik loob, kung tayo ay susunod at mananampalataya ng totoo, yung lahat ng binabanggit na kapayapaan at kagandahan dito, ito yung ating mararanasan. Bilang mga Kristiyano, maaaliw tayo sa pangako ng talatang ito at aasa sa araw na tayo ay mananahan sa mapayapang tirahan, sa tiyak na mga tahanan na binabanggit sa John chapter 14. At sa mga tahimik na lugar na pahingahan sa piling ng ating Panginoong tagapagligtas. Napakaganda ng binabanggit at napaka-glorious ng ating iniintay na ito. Yan. At siguradong ito'y ibibigay ng Panginoon. Pero again, ang basihan ay ang ating puso na tapat na nananampalataya, tapat at wagas na sumusunod sa kaniyang mga batas at sa kaniyang mga panukala sa atin. So again, let us always assess ourselves. Let me beware, no? Yung lahat tayo ay maging aware doon sa sitwasyon natin. Baka tayo ay natatalo ng makamundong gawain. Baka tayo natatalo ng nararanasang kahirapan o mga personal na naisin na hindi na to sumusunod sa kaparaanan ng Diyos. So, tayo ay matuto at alam na nating lahat ang sitwasyon. Alam na rin natin kung paano natin i-check ang ating sarili. Napakarami na nating napag-aralan at natalakay. So maging totoo tayo sa ating mga puso, manampalataya ng wagas
sa Panginoon upang maranasan natin ang lahat ng kapayapaang ito. Okay, so hanggang doon lang po ang talakayan natin sa gabing ito. Bukas tatalakayin natin ang huling 2 talata, ang verses 19 to 20. So maraming salamat mga kapatid. Nawa ay naunawaan ninyo. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ng signal na naandyan sa nadating ng pag-discuss ko sa inyong mga lugar dahil nga mahina ang aming internet dito sa bahay. But anyway, nawa ay naging maayos ang dating sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan, kung meron mga bahagi na hindi naunawaan, pwede po kayong mag-message para masagot po natin. Okay, tayo magwakas sa isang panalangin. O dakila naming Diyos, muli po kaming nagpupuri, muli kaming nagpapasalamat sa gabing ito sa nakatapos naming pag-aaral. Salamat dakilang Ama sa iyong provision, sa iyong pagpapala sa amin at sa lahat ng ginawa mo sa amin, lahat ng itinuro mo sa amin ngayong gabing ito. We are so excited na maranasan ang mga bagay na ito, Panginoon. Kaya Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay namin. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, lalo na mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar. Ikaw po ang nakakakilala, nakakaalam ng aming mga puso, ng pananampalataya, ng level ng pagsunod na mayroon kami. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na magawa namin ang iyong kalooban, ng iyong kaparaanan, at kami ay magkaroon ng tunay na kapayapaan dito sa lupa at sa panahon na kami dadalhin mo na dyan sa iyong kaharian. Salamat dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, muli po maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. Huwag po tayong hihinto, huwag po tayong susuko. Ang hinto natin ay ang pagbabalik ng Panginoon. Salamat mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye po.